Kwento ito ng isang ordinaryong estudyante na nangarap maging miyembro ng Blade o Saber. Ang mga ito ang nagproprotekta sa mga civilian mula sa mga nilalang na tinatawag na disaster. Isang araw ay napanaginipan na naman ni Nuya ang isang trahedya na nangyari nung bata pa siya. Ito ay nung inatake ng disaster ang kanilang lugar na nagdahilan ng malaking pinsala dito. Dahil dito ay bigla siyang nagising at kaagad ding naghanda dahil mahuhuli na siya sa klase. Ang ama niya na lang ang kasama niya sa buhay ngunit dahil parati itong nasa trabaho ay parang mag-isa na lang din siyang naninirahan sa kanilang bahay. Pagkadating niya sa eskwelahan ay ipinakita sa kanya ng kaklase niyang si Hoki ang bagong labas na laro na tinatawag na Blade and Saber. Kaagad niyang inagaw ang laruan nito para subukin na laruin ang Blade and Saber. Bigla namang may umagaw din sa laruan ni Hoki at ito pala ay ang kaklase nilang si Cass na gusto silang papasukin na sa kanilang silid. Kaagad naman itong sinunod ni Nuya ngunit ilang sandali lang ay nakabangga niya ang bagong transfer na estudyante na si Motes. Kasama nito ang caretaker na si Vincent at ang police officer na si Keikon. Nagulat sila nang biglang tumunog ang alarm na nagpapahiwatig na may disaster na naman ang nagpakita. Sa kagustuhan ni Nuya na makita ito nang malapitan ay tumakbo siya papuntang rooftop. Pagkadating niya dito ay manghang-mangha siya sa disaster habang sila Cass naman ay natatakot dito. Nang mapansin sila nito ay kaagad silang pinunteriya nito pero buti na lang ay may phantom barrier na nakapalibot sa buong eskwelahan. Ilang sandali lang ay dumating na din dito ang mga Saber. Naunang umatake ang hanay ng mga sniper na kaagad namang sinundan ng ibang miyembro. Dahil dito ay mabilis nilang natalo ang disaster kaya mas lalong nasabik si Nuya na maging kagaya ng mga ito. Pagkapasok nila ng kanilang silid ay nag-uumpisa na pala ang kanilang klase. Nandito din si Motes dahil sa klase pala nila ito mapapabilang. Pagkaupo ni Motes ay napansin niya na pinagmamasdan siya ni Nuya. Lumapit naman kay Nuya ang kanilang guro na si Miss Leo para bigyan siya ng parusa dahil sa pagiging late niya. Pagsapit ng hapon at nang pauwi na sila Nuya at Cass ay nilapitan ni Cass ang dalawang pusa para kuhanan ito ng picture. Nilapitan naman ni Nuya si Motes para tanungin ito kung pauwi na rin ba ito. Ilang sandali lang ay dumating dito si Cass at nagulat siya nang yayain ni Motes si Nuya na makipag-date. Mabilis siyang umalis dito ngunit naiwan naman niya ang kanyang cellphone. Kaagad din namang binawi ni Motes ang kanyang sinabi at iniwan si Nuya. Kaya pinulot na lang ni Nuya ang cellphone ni Cass at hinabol ito. Matapos niya itong maibigay kay Cass ay muling naalala ni Cass yung mga araw na palagi niya itong pinagtatanggol sa ibang bata. Bigla namang may nagpakitang disaster na kaagad silang inatake. Isa itong skoro na disaster at nagtaka si Nuya kung paano ito nakapasok dito gayong meron namang phantom barrier ang eskwelahan. Nang makapasok sila sa locker room ay kinuha ni Nuya ang nakasabit na palakol at sinabihan si Cass na kailangan nitong makatakas para maipaalam sa iba na may disaster sa loob ng eskwelahan. Inatake niya ang disaster para mabigyan ng pagkakataon si Cass na makatakbo. Sinubukan ng disaster na atakihin si Cass ngunit nagawa itong masangga ni Nuya. Patuloy niya itong nilabanan hanggang sa magawa niya itong mapuruhan. Ngunit sinuntok lang siya nito dahil hindi pala umubra ang ginawa niya dito. Nang aatakihin na siya nito ay bigla namang may umatake dito na kagagawa ng isang blade. Sinubukan ng disaster na gumanti ngunit madali lang siyang na-counter nito. Katapos ay nilapitan nito si Nuya para bigyan ng isang hilang item. Bigla namang umatake dito ang disaster kaya natanggal ang helmet nito at dito na nalaman ni Nuya na si Motes pala ito. Pagka-atake muli ng disaster ay nagawa nito na matanggalan ng espada si Motes at mapuruhan sa tiyan. Bago pa ito makaatake muli ay mabilis na kinuha ni Nuya ang espada ni Motes at naunahan niya ito. Katapos ay ibinalik niya kay Motes ang hilang item para mapagaling ni Motes ang natamo niyang sugat. Nang mapagaling na ni Motes ang kanyang sarili ay binalaan naman niya si Nuya na hindi ipagsabi sa iba na isa siyang blade. Biglang dumating dito si Keikon na siya namang hiningan ng tulong ni Cass. Nang makita nito ang punit na suit ni Motes ay kaagad nitong sinisi si Nuya dahil palagi na lang umano nitong nasasaktan si Motes. Dito na sinamantala ni Motes ang pagkakataon na patulugin si Nuya at ipinaubaya niya na lang ito kay Keikon. Ilang sandali lang ay dumating na din dito si Cass at dinala nila si Nuya sa bahay nito. Napanaginipan naman ni Nuya ang kanyang ina ngunit bigla na lang itong nawala. Dito na siya nakakita ng disaster kaya bigla siyang nagising. Nakatulog na din pala dito si Cass at nang magising ito ay napag-usapan nila ang mga nangyari sa eskwelahan. Akala ni Cass ay si Keikon ang tumalo sa disaster at dito na muling naalala ni Nuya ang babala sa kanya ni Motes kaya hinayaan niya na lang ito. Dito na din sinabi ni Cass ang pag-aakala niyang may gusto kay Nuya si Motes ngunit ayon kay Nuya ay parang hindi ganun ang pagkakaintindi niya kay Motes. Makalipas ang ilang oras ay may isang babae naman ang inatake sa syudad.
Kaya kinabukasan habang papasok na si Nuya ay napadaan siya sa pinangyarihan ng krimen. Nagkita ulit sila dito ni Keikon kaya nagkausap muna sila saglit. Habang pinag-uusapan nila ang naganap na krimen ay nabanggit ni Keikon ang ipinagtataka niya kung isa bang disaster ang may gawa nito. Ito ay dahil iniwan lang ang katawan ng biktima na hindi karaniwang ginagawa ng isang disaster. Pagkadating ni Nuya sa eskwelahan ay kaagad siyang sinalubong ng kanilang class president na si Chino para hingin ang pinapagawa sa kanya ni Miss Leo na reflection essay. Ngunit dahil sa mga nangyari kahapon ay nakalimutan niya pala itong gawin. Ito ang ginawa niyang dahilan pero hindi dito naniwala si Chino. Hinila siya nito para dalhin sana sa kanilang guro ngunit nakasalubong nila si Motes. Iniabot nito kay Chino ang daladala niyang reflection essay umano nila ni Nuya. Pagkaalis dito ni Chino ay kaagad naman itong tinanong si Nuya kung sinunod ba umano ni Nuya ang kanyang babala. Nang masigurado niya ito ay naisip niya kaagad na magkaibigan na sila ni Nuya. Dahil dito ay hinila niya si Nuya para lumabas ng eskwelahan. Nagpunta sila sa syudad dahil matagal na palang gusto ni Motes na mamasyal kasama ang isang kaibigan. Sinulit niya ang pagkakataon na ito para gawin lahat ang mga gusto niya. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay bigla nilang narinig ang disaster alert. Dahil dito ay kaagad na nagpalit ng suit si Motes para maghanda na labanan ito. Nagpresente si Nuya na tingnan ang sitwasyon sa labas habang si Motes naman ang gumabay sa mga civilian. Pagkapasok ni Nuya sa isang eskinita ay dito niya na nakita ang disaster na isang Scoru din. Mabilis siyang tumakbo papalayo dito hanggang sa madapa siya. Nang aatakihin na siya ng Scoru ay bigla namang may umatake dito na kagagawa ng blade na si Mount Suto. Pero ilang sandali lang din ay may bumaril naman kay Mount Suto na kagagawa ng isang saber na si Hako. Nag-aalinlangan ito na magpaputok muli kaya mabilis na tinulungan ni Nuya si Mount Suto. Nang makapagtago na sila ay kaagad na pinagaling ni Mount Suto ang kanyang sarili. Ngunit mabilis lang din silang natunto ni Hako at dito din ito sinabi kay Nuya na isang masamang blade si Mount Suto. Bigla namang natawa si Mount Suto at dito na ito nag-umpisang umatake kay Hako. Naglaban silang dalawa kaya nagtaka si Nuya kung bakit nila ito ginagawa. Dito na nabanggit ni Hako na iniligpit umano ni Mount Suto ang ibang saber kaya gusto niyang ipaghiganti ang mga ito. Muli silang nagpalitan ng mga atake hanggang sa gamitin ni Mount Suto ang Wind and Blood kaya ginamit na din ni Hako ang Sacred Trial para subukan na tapatan ito. Sa lakas ng kanilang mga atake ay nagdulot ito ng malaking pinsala sa syudad. Alam ni Mount Suto na hindi ulit kaagad magagamit ni Hako ang kanyang mata kaya naging kampante ito. Dito na sinamantala ni Hako ang pagkakataon para punteriyahin siya gamit ang sandata nito. Nang ililigpit niya na ito ay pinigilan naman siya ni Nuya. Sa galit niya ay pinagsabihan niya ito na hindi dapat ito makialam dahil isa lang itong NPC. Dahil hindi alam ni Nuya ang ibig sabihin nito kaya sinabi ni Mount Suto na isa siyang non-player character na ibig sabihin ay isa siyang character dito at hindi player na kagaya sa kanilang dalawa ni Hako. Nang susubukan sana ni Hako na patigilin si Mount Suto ay dito na ito nagkaroon ng pagkakataon na makaatake at gawing hostage si Nuya. Ngunit bigla namang dumating dito si Motes na kaagad umatake kay Mount Suto. Pinigilan siya ni Hako na hindi makialam sa labanan ng mga ito at habang nagtatalo silang dalawa ay sinamantala ni Mount Suto ang pagkakataon para gamitin ang Wind and Blood. Dahil dito ay pare-parehong nalagay sa alanganin ang kanilang mga buhay. Natawa si Mount Suto na naging magkaibigan ng isang player at NPC. Kaya natanong na din ni Nuya si Motes dahil hindi niya maintindihan ang mga sinasabi ni Mount Suto. Dito na sinabi ni Mount Suto ang katotohanan tungkol sa mundo na kinalalagyan nila. Ayon dito na isa lang umanong peke ang mundo na ito o sa madaling salita ay nasa loob lang sila ng isang online game. Katapos ay ipinakita nito ang pangyayari ilang taon na ang nakakaraan kung saan matapos wasakin ng isang disaster ang buong syudad ay mabilis lang itong naibalik sa ayos. Akala lang umano ng mga NPC ay normal lang ito ngunit nakaprogram lang pala sila para isipin na normal lang ito. Dagdag pa nito na lahat na nakikita sa mundong ito ay dahil sa isang supercomputer na tinatawag na Gaia. Na kahit ang oras din dito ay kontrolado ng supercomputer na ito. Habang ang mga players naman na gustong pumasok dito ay pwedeng mamili bilang isang saber o blade at ang mission nila ay labanan ang mga disaster para protektahan ang mundong ito. Pero tutol si Mount Suto sa online game na ito kaya napagtanto kaagad ni Hako na ito ang dahilan bakit inaatake nito ang mga NPC at ibang player. Biglang dumating dito si Cass para sana subukan na iligtas si Nuya ngunit mabilis lang siyang pinabagsak ni Mount Suto at paulit-ulit na inatake. Sa galit ni Nuya ay dito niya na nailabas ang kapangyarihan niya dahilan para siya makawala at suntukin si Mount Suto. Katapos ay pinulot niya ang sandata nito at inihagis dito.
Kahit madali lang itong nailaga ni Mount Suto ay hindi niya inaasahan na babalik ito kaya napuruhan tuloy siya. Dahil dito ay tuluyan na siyang naglaho at nailipat kay Nuya ang pagiging blade niya. Mabilis namang pinagaling ni Haku si Cass at matapos itong makiusap kay Nuya na hindi ipagsabi sa iba ang mga nangyari ay nag-log out na din ito. Wala silang kaalam-alam na pinagmamasdan lang pala sila ng dalawang nakamaskara. Dinala muna ni Nuya si Cass sa kanilang bahay at sumama din sa kanila si Motes. Pagkadating nila dito ay napatanong na si Nuya kay Motes kung paano tanggalin ang suot niyang blade suit niya. Kaagad naman siyang tinuruan ni Motes at maliban sa pagpapalit ng suit ay may mga natutunan pa siyang iba. Nang tinanggal niya na ang kanyang blade suit ay nawala na din siya ng saplot kaya nahampas tuloy siya ni Motes. Naramdaman naman ng nakamonitor sa gaya na tinatawag na Nightwolf na may corrupt data sa loob ng laro. Katapos magbihis ni Nuya ay dito na din nabanggit ni Motes na siya umano ang una at nag-iisang kaibigan nito kaya ayaw nito na mawala siya. Dito na din ito nagkwento tungkol sa isang aksidente na naranasan nito 10 taon na ang nakakaraan. Dahil dito ay hindi na umano siya nagkaroon ng normal na pamumuhay. Hanggang sa ipakita ni Vincent sa kanya ang laro na kinalalagyan nila dahil dito ay malaya siyang nakakagalaw. Dito na din niya nabanggit ang mga misyon na dapat matapos niya. Isa na dito ay ang pagligpit sa disaster na nakalaban nila dati ngunit hindi niya ito nakumpleto dahil si Nuya ang nagligpit dito. Katapos ng kanilang pag-uusap ay nakiusap si Nuya kay Motes na palitan ng damit si Cass. Matapos itong maisagawa ni Motes ay nagtingin-tingin muna siya sa paligid ng silid ni Nuya. Nang makita niya ang litrato nila Nuya at ina nito ay may bigla siyang naalala. Kasalukuyan na palang inaatake si Nuya ng Nightwolf dahil siya umano ang hinahanap ng mga ito na corrupt data at banta sa gaya. Nang uumpisahan na ng mga ito ang data reset ay napansin ng isa sa mga ito na isa pala siyang player. Kaya pagkalabas ni Motes ay humingi ng tawad ang mga ito dahil hindi umano nila alam na isang player si Nuya. Bigla namang tumawag si Vincent kay Motes para sabihan siya na mag-log out na dahil bumalik na umano ang kanyang uncle. Dahil dito ay napilitan siyang mag-log out dahil baka malaman ng kanyang uncle ang ginagawa niya. Dito na naghagis ng smokescreen ang babaeng nakamaskara na isa sa nakamatsyag kanina at matapos nitong atakihin ng isang Nightwolf ay mabilis nitong kinuha si Nuya. Sinubukan pa siyang pigilan ng Nightwolf ngunit nandito din pala ang kasamahan niya na si Angie. Nang magising si Nuya ay nasa isang silid na siya kasama ang isang bata at ang babaeng nakamaskara na kumuha sa kanya. Nagpakilala ang mga ito na mga miyembro umano sila ng crew at ang batang kaharap ni Nuya ang kanilang leader. Pagkaalis dito ng babaeng nakamaskara ay sinabihan ng leader si Nuya na wala umano siyang dapat ikabahala dahil magkakampi sila. Sa patuloy na labanan ng mga Nightwolf at ni Angie ay natalo na din ang isa pang Nightwolf. Ngunit mga clone lang pala ang mga natalo nila Angie at nang magseryoso na ang orihinal na si Viros ay hindi na nakaporma pa si Angie. Dahil sa ingay ay nagising na din si Cass kaya nang inatake muli ni Viros si Angie ay napasigaw ito. Naisip ni Viros na burahin na lang si Cass dito pero binigyan niya ito ng pagkakataon na mabuhay. Ngunit bilang kapalit nito ay pinilit niya itong palunukin ng maliit na nilalang na parang isang disaster din. At nang malunok na ito ni Cass ay muli itong nawala ng malay. Habang patuloy sa pag-uusap sila Nuya at ng leader ng crew na nagpakilalang si Zenshan ay nalaman ni Nuya na isa din pala itong NPC kagaya niya. Tungkulin umano nitong ipakita sa mga players ang kanilang abilidad o sa madaling salita ay para siyang instructor. Dagdag pa nito na bagamat ilusyon lang ang lahat na nakikita sa mundong ito ay hindi pa din maipagkakaila na nilikha sila sa mundong ito at ibig sabihin lang nito ay kailangan sila dito. Naniniwala ito na si Nuya ang susi o ang tinatawag nilang Gear of Last Hope na babago sa mundong ito kaya gusto nito na makipag-alyansa kay Nuya. Dahil biglaan ang lahat para kay Nuya ay hindi pa siya makapagdesisyon sa alok ni Zenshan kaya binigyan muna siya ng oras na makapag-isip. Katapos ay may ipinasok din si Zenshan sa kanyang katawan na nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang may enerhiya na dumadaloy sa buo niyang katawan. Pagkabalik niya sa kanyang tinitirahan ay naibalik na sa dati ni Viros ang mga nasira dito. Pinuntahan niya si Cass at nang magkamalay ito ay kaagad siyang niyakap nito. Takot na takot pa din ito sa mga nakita nito kanina ngunit nagulat ito nang ipakita niya ang sala na walang sira pati sa bintana. Katapos ay sinabi niya dito na baka nananaginip lang ito kaya malaki ang pasasalamat ni Cass sa pag-aakalang panaginip lang ang lahat. Wala namang kaalam-alam si Nuya na pinagmamasdan na siya ni Viros gamit si Cass. Nang makaharap na ni Motes ang kanyang uncle ay nabanggit niya dito na may iilang alaala na ang bumabalik sa kanya. Tungkol ito sa isang bata at ina nito at narinig niya ng tinawag ng ina ng bata ang ama nito sa pangalang Ger ito.
Biglang nagalit ang kanyang uncle matapos itong marinig at pinagbawalan siya na hindi nabanggitin ang mga pangyayaring naganap 10 taon na ang nakakaraan. Makalipas ang ilang minuto ay sinubukan niyang tanungin si Vincent kung may nalalaman ito tungkol kay girl ito. Bagamat nababahala si Vincent na baka magkaproblema lang sakaling magsalita siya tungkol dito ay nagpasya pa din siya na sabihin kay Motes ang mga nalalaman niya. Ayon sa kanya na si girl ito ang main developer ng Gaia. Ngunit matapos ang nangyari sa Gaia 10 taon na ang nakakaraan ay bigla na lang itong nawala. Naisip naman muli ni Motes ang insidente na nangyari sa mga panahong ito na nagdahilan kaya halos hindi niya na maalala ang mga hitsura ng kanyang mga magulang. Pakiramdam niya tuloy ay parati lang siyang mag-isa at puro kalungkutan lang ang nararamdaman niya. Naisip ni Vincent na kaya siguro ayaw ng kanyang uncle na pag-usapan ang nangyari tungkol dito ay dahil ayaw lang nito na malungkot siya ngunit hindi siya naniniwala dito. Gusto niyang malaman ang lahat na nangyari sa araw na ito kaya nakiusap siya kay Vincent na tulungan siya nito. Maliban dito ay gusto niya ding malaman ang koneksyon nito sa laro. May hinala siya na baka si Nuya ang susi para maresolba ang mga misteryo sa Gaia. Kinabukasan habang papasok na si Nuya ay may napansin siyang kakaiba sa screen. Nang mapadaan na sila sa eksaktong lugar na ipinakita sa kanya ni Mount Suto ay muli niyang naalala ang mga sinabi nito sa kanya. Kaya hindi niya pa din halos matanggap na nasa online game lang pala sila. Pagkababa niya ay nagkita sila ni Hoki at ipinaalam nito sa kanya na galit na naman umano si Miss Leo dahil sa pag-absent niya kahapon. Ngunit parang wala na siyang pakialam pa dito kaya nagtaka si Hoki sa kanya. Nang malapit na sila sa eskwelahan ay inaabangan na pala siya dito ni Motes kaya pinone niya na lang si Hoki. Natanong ni Motes kung ano ang mga ginawa sa kanya ng mga taga Nightwolf matapos itong mag-log out. Pero dahil sa dami ng mga nangyari kagabi ay hindi niya din alam kung saan siya mag-uumpisang magkwento. Bigla silang nakarinig ng disaster alert kaya kaagad nilang pinuntahan ang lokasyon nito. Pagkadating nila sa lokasyon ay sakto ding nagpakita dito ang disaster ngunit isa itong explosive witch na may mataas na level. Nang mapansin sila nito ay kaagad itong umatake pero dumating dito si Keikon para sanggain ito. Kinuha ni Keikon ang kanyang sandata at inatake ito gamit ang kanyang bone-shattering slash. Napaisip naman si Cass na baka nasa kinaroroonan ng disaster si Nuya kaya kaagad siyang tumungo dito. Nang masunog ang blade suit ni Keikon ay dumating dito si Vincent para apulahin ang apoy gamit ang kanyang Crystal Arrow Storm. Nang makarating na dito si Cass ay muling umatake sa kanila ang disaster. Dahil dito ay nasira na din ang Phantom Barrier ng eskwelahan. Hindi naman na makapaghintay si Viros na makita ang totoong abilidad ni Nuya. Habang papalapit na sa eskwelahan ang disaster ay inatake ito ni Keikon para pigilan. Ngunit wala pa ding itong epekto sa disaster na kaagad ding gumanti. Dito na nagpasya si Nuya na sumali na kina Motes para labanan ang disaster. Nang makalapit siya sa disaster ay nagtaka siya dahil hindi niya makuha ang kanyang sandata. Pagka-atake sa kanya ng disaster ay sinubukan itong pigilan ni Motes ngunit nasira lang ang sandata nito dahilan para mapuruhan siya. Kaagad siyang nilapitan ni Motes at pagka-atake muli ng disaster ay sinangga na ito ni Keikon. Ilang sandali lang ay dumating dito si Hako at pinunterya sa ulo ang disaster. Pero pagkadating dito ng captain ng Saber ay pinagbawalan nito si Hako na makialam sa labanan dahil maliban sa mahirap na kalaban ng explosive witch ay nauna nang umatake dito sila Motes kaya wala na din silang makukuhang kahit anong item o XP. Nang mapansin ni Vincent na aatake muli ang disaster ay mabilis siyang lumikha ng ice shield ngunit mabilis lang itong nabiyak. Dito na napaisip si Cass sa posibilidad na masawi dito si Nuya kaya nakapagpalabas siya ng malakas na enerhiya na hindi niya namamalayan dahilan para mataranta si Viros. Dahil susubukan muli ng disaster na lumapit sa eskwelahan ay inatasan ni Motes si Vincent na pigilan ito. Ilang sandali lang ay nagwala na ang kapangyarihan ni Cass kaya hindi na ito kinaya pa ng inilagay ni Viros sa kanya. Dito na din biglang bumangon si Nuya at nang makita siya ni Cass ay huminahon na ito na nawalan din kaagad ng malay. Hindi naman makapaniwala si Viros na nagtataglay pala ng ganong kapangyarihan si Cass. Nakahanda na din pala si Zenshan para isalin ang kapangyarihan nito kay Nuya kaya napuwersa ni Nuya na mailabas ang kanyang sandata. At dahil din sa ginawa na ito ni Zenshan ay natunton tuloy ni Viros ang kanilang hideout. Ginamit ni Nuya ang Crescent Cut para atakihin ang disaster na nagdahilan naman sa pagwawala ng apoy kaya mabilis itong sinangga ni Vincent bago pa ito makalapit sa mga estudyante. Sunod na ginamit ni Nuya ang Winding Blood at nang isinasagawa niya na ang huli niyang atake ay dito na siya nakilala ng kanyang mga kaklase at ni Miss Leo. Matapos niyang higupin ang disaster ay nagbago na din ang hitsura ng kanyang blade suit at sandata. Ngunit ilang sandali lang pagkababa niya ay sinugod naman niya si Motes.
Biglang dumating dito ang miyembro ng Crow para pigilan siya pero nagawa niya din na matanggal ang maskara nito na si Chinno pala. Ayon kay Chinno ay naatasan umano siya ni Zenshan sakaling mawala ng kontrol si Nuya sa kapangyarihan nito. At dahil alam na ng buong eskwelahan ang kanyang sekreto ay hindi na umano siya pwedeng bumalik pa sa pagiging class president. Kaya hindi na din siya nagtagal pa dito at kaagad na umalis. Pagkadating naman ni Vero sa hideout ng Crow ay nakaharap niya muli dito si Angie. Ngunit katulad ng huli nilang paghaharap ay wala pa ding nagawa si Angie sa lakas niya. Kaya nang matalo niya na naman ito ay dinala niya ito sa kinaroroonan ni Zenshan. Gamit ang kapangyarihan niya ay puwersa niya si Zenshan na maipalabas ang kapangyarihan nito. Kaya ilang sandali lang ay nagbago na ang anyo ni Zenshan. Dito na nalaman ni Veros na isinali na ni Zenshan ang lahat na kapangyarihan niya kay Nuya. Kaya ang kilalang napakalakas na si Zenshan ay hindi na umuubra sa lakas ni Veros. Nagawa pa ni Zenshan na makawala sa kapangyarihan ni Veros ngunit pagkaatake niya kay Veros ay madali lang din siyang napabagsak nito. Patungo naman sila Nuya sa opisina ni Vincent dahil meron silang gustong makumpirma. Habang nasa biyahe sila ay nalaman ni Nuya ang tungkol sa Tenma Corporation na pagmamay-ari ng pamilya nila Motes na siya ding lumikha ng gaya at ang mundo na ginagalawan nila na tinatawag na World of Super Sandbox. At magkakaroon umano ng press conference ang korporasyon. Pagkadating nila sa opisina ni Vincent ay ipinakita ni Vincent kay Nuya ang litrato nila ng kanyang ina na ayon pa kay Nuya ay kuha ito ng kanyang ama. Ngunit nang tinanong na siya kung ano ang pangalan ng kanyang ama ay hindi niya ito matandaan. Pinilit niya itong inalola hanggang sa bumagsak siya at mawala ng malay. Hindi rin nagtagal ay nagising din siya kaagad at dito na sinabi sa kanya ni Vincent na wala umano silang makitang impormasyon tungkol sa kanyang ama kaya posibleng may gumalaw sa kanyang data. Nang tinanong siya ni Motes kung pamilyar sa kanya ang pangalang Ger ito ay muling sumakit ang kanyang ulo. Para kay Vincent ay puno ng misteryo ang katauhan niya dahil sa nagagawa niya ang mga bagay na hindi nagagawa ng karaniwang mga players. At kung malaman ng Nightwolf ang tungkol dito ay siguradong buburahin siya kaagad dito. Natanong nito kung may kilala pa siyang NPC na kagaya niya kaya nabanggit niya si Zenshan. Pagkadating naman ni Chino sa kanilang hideout ay nalaman niya kaagad na may nangyaring labanan dito. Mabilis niyang pinuntahan si Zenshan pero nakita niya lang dito ay si Angie na nakahandusay pa. Nabanggit din ni Nuya ang sinabi sa kanya ni Zenshan na siya umano ang Gear of Last Hope. Base sa iba pang mga impormasyon na nabanggit ni Nuya ay nakikita nila Vincent na isang bug si Zenshan pero siguradong may nalalaman ito sa totoong nangyayari sa mundong ito. Balak sana nila itong puntahan ngunit hindi din alam ni Nuya kung saan ang eksaktong lokasyon ng hideout nila Zenshan. Pagka-uwi ni Nuya ay nagulat siya na nandito din pala si Chinno. Kaya dito niya na din nalaman na dinukot ni Veros si Zenshan. May kutob si Chinno na hinahanap na nito ang iba pang miyembro ng Crow at malaki ang posibilidad na nakamatsyag na din ito sa kanya. Sigurado umano na susubukan nito ang kakayahan niya kaya pinag-iingat siya ni Chinno. Kinabukasan pagkapasok niya ng eskwelahan ay tuwang-tuwa si Cass matapos siyang makita. Ngunit ilang sandali lang ay dumating naman dito si Veros. Umatake ito sa kanila kaya kaagad itong sinangga ni Nuya. Dahil dito ay nagalit si Cass kaya nagpalabas ulit ito ng kanyang kapangyarihan na kayang sumira ng nasa paligid nito. Dito na din nalaman ni Veros ang nagagawa ng abilidad ni Cass. Matapos ayusin ni Veros ang sahig ay umalis na din ito dahil gusto niya lang umano na kumustahin si Nuya. Pagkapasok nila Nuya sa kanilang silid ay nagulat sila nang batiin si Nuya ng kanilang mga kaklase. Bilib na sila ngayon kay Nuya dahil maliban sa isa pala itong blade ay prinotektahan din sila nito kahapon. Napansin naman ni Nuya si Hoki na nakaupo lang sa upuan nito. Nang sinubukan niya itong kausapin ay napansin niya na parang nagtatampo na ito sa kanya. Kaya katapos ng kanilang klase ay sinubukan niya ulit itong kausapin at nalaman niya na kaya pala nagtatampo ito ay dahil itinago niya umano ang pagiging blade niya. Para hindi na ito magtampo pa ay nangako na lang siya na sasabihin niya ang lahat kung paano siya naging blade kaya naging okay na sila. Pero bago pa man niya ito sinabi ay pumunta muna sila sa opisina ni Vincent ngunit hindi pa pala tapos ang press conference sa realidad. Ilang sandali lang ay bigla namang may lumapit na aso kay Nuya. Nagngangalang Xiaohan ng asong ito na pilit pinipigilan ng amo nitong si Ramcha. Nang tumigil na si Xiaohan ay niyaya naman sila ni Ramcha na magkape sa kabubukas lang na coffee shop nito. Dahil may promo sila ngayon ay napa-oo kaagad si Hoki. Kaya habang hinihintay nila ang kanilang order ay naikwento na din ni Nuya ang lahat kay Hoki at ang katotohanan na nasa isang online game lang sila. Ngunit hindi inaasahan ni Nuya na hindi man lang nagulat si Hoki. Ayon naman kay Hoki na kahit mga karakter lang sila dito ay hindi pa din mawawala ang katotohanan ng mga buhay sila.
Matapos ma-serve ni Ramcha ang kanilang kape ay napansin ni Hoki na kanina pa nakatingin si Ramcha kay Nuya. Dahil dito ay naalala ni Nuya ang babala sa kanya nila Motes na palaging mag-ingat dahil isa umano siyang banta sa realidad. Kaya napaisip tuloy siya na baka isang player din si Ramcha at may iba pang player na nakamatsyag sa kanya. Ilang sandali lang ay nilapitan naman sila ng kasamahan ni Ramcha na si Hakiren para kumustahin sila sa kanilang in-order. Inalok din sila nito na magtrabaho dito dahil sa ngayon ay silang dalawa lang umano ni Ramcha dito. Bigla naman silang nakita ni Cass kaya pumasok din ito dito. Ngunit kagad siyang niyakap ni Ramcha dahil nanggigigil ito sa kakyutan niya. Ilang sandali lang ay muli na naman nilang narinig ang disaster alert. Sakto itong lumitaw sa harap ng coffee shop at isa itong pendulum na ayon kay Hakiren ay wala itong mga mata kaya nakabase lang ito sa mga naririnig nito. Dito na sila nag-transform kaya nalaman nila Nuya na mga saber pala ang mga ito. Habang nilalabanan na nila ang pendulum ay napansin ni Nuya na gumagamit ng sound bomb ang mga ito. Sinabihan niya sila Cass na pumasok na ng coffee shop at nagpalit na din siya sa kanyang blade suit. Ginamit niya ang espada niyang sandata at kaagad na inatake ang pendulum. Sa patuloy na pag-atake nila sa pendulum ay nagpa siya ito na magtago muna sa ilalim ng lupa. Sinundan din nila ito kaagad at dito na nila nakita ang mga itlog nito. Nagpa siya si Ramcha na hanapin ang pendulum at naiwan naman dito sila Nuya. Nang may marinig silang tunog ay inilawan muli ni Hakiren ang mga ito kaya nalaman nila na nabiyak na pala ang ibang itlog. Dahil dito ay pinasabugan nila ang mga ito at mabilis silang umakyat. Ngunit hindi nila alam na may bagong butas na ginawa ang mga ito. Dahil dito ay napasigaw si Cass kaya lumapit kaagad sa kanila ang mga ito. Nang mapansin na ito ni Nuya ay kaagad siyang lumapit kina Cass para pigilan ang mga pendulum. Katapos ay nakita nila sa kabilang gusali ang secretary ni Vincent na si Momoka na inaatake na din ng mga pendulum. Kaya nalilito na si Nuya kung pupuntahan niya ba ito dahil may iwan naman sila Cass at Hoki. Nang makita ni Hoki ang hagdan paakyat sa ikalawang palapag ay sinabihan niya si Nuya na iligtas si Momoka dahil aakyat na lang sila sa ikalawang palapag. Dahil dito ay kaagad niyang pinuntahan si Momoka para iligtas ito. Nilabanan niya ang mga maliliit na pendulum para mailabas dito si Momoka. Ilang sandali lang ay nakapasok na din sa coffee shop ang mga maliliit na pendulum. Pagkaatake ng isa kina Cass ay nagawa ni Ramcha na mailigpit ito. Katapos ay pinagtulong-tulungan nila ni Shaohan na atakihin ang iba pang mga maliliit na pendulum. Nang palabas na sila Nuya ng gusali ay bigla namang nagpakita dito ang malaking pendulum. Sa sobrang takot ay biglang napasigaw si Momoka dahilan para marinig sila ng pendulum. Sa kagustuhan ni Cass na tulungan si Nuya ay nagpa siya ito na gamitin ang sound bomb kaya mabilis na itinulak ni Shaohan si Ramcha. Nang may hagis na ni Cass ang sound bomb ay kaagad din silang pinunterya ng pendulum. Dahil dito ay napaluhod na lang si Nuya sa sobrang pagkadismaya sa kanyang sarili na hindi niya nagawang maprotektahan sila Cass at Hoki. Ilang sandali lang ay dumating na din dito ang robot ni Hakiren. Pagkaatake niya sa pendulum gamit ito ay hindi ito umubra. Makaka-counter na sana siya nito ngunit bigla namang may nagsilabasa na apoy na kagagawan ni Nuya. Dahil sa paghigop niya kahapon ng explosive witch ay kaya niya na ding gamitin ang kapangyarihan nito. Sa sobrang lakas nito ay wala nang nagawa pa ang pendulum. Katapos ay biglang narinig ni Nuya ang boses ni Cass at pagkalingon niya ay nakita niya ang mga ito na iniligtas pala ni Chinno. Ilang sandali lang ay inalok muli ni Hakiren si Nuya na magtrabaho sa coffee shop nito. Ngunit tinanggihan ito ni Nuya dahil gusto niyang mag-focus lang sa pagiging estudyante. Pagkaalis nila Nuya dito ay pinalabas na ni Hakiren si Hako na nakababate niya palang kapatid at kanina pa nakamatsyag. Binigyan pala sila ng misyon ng kanilang captain na matsyagan si Nuya. Ngunit nababahala naman si Hako kay Nuya dahil sa oras na malaman ng mga developer ang tungkol sa kanya ay siguradong buburahin siya sa laro. Kasalukuyan namang ginaganap na ang press conference ng Tenma Corporation tungkol sa World of Super Sandbox. May isang reporter dito ang pilit na naghahanap ng butas para ipakita sa lahat na isang mapanganib ang laro na ito. Ngunit nakakahanap pa din ng magandang sagot ang uncle ni Motes sa mga ibinabato nito. Hanggang sa isiniwalat na din ito ang paglalaro umano ni Motes sa World of Super Sandbox na hindi alam ng uncle ni Motes. Ngunit gayon pa man ay nakaisip pa din ito ng sagot at sinabi sa lahat na dahil ito sa ginawa talaga nilang advertising ambassador si Motes kaya natural lang na maglaro ito. Katapos ay marami pang sinabi ang uncle ni Motes na magaganda tungkol sa laro dahilan para mamangha ang ibang reporter. Pagkadating nila ng bahay ay galit na galit ang uncle ni Motes dahil sa nalaman nito kanina. Alam nito na napakadelikado para kay Motes ang pagpasok sa laro. Inamin naman ni Vincent na siya ang nag-udyok kay Motes na pumasok sa laro.
Dahil dito ay gusto sana siyang tanggalin ng uncle ni Motes ngunit pinigilan ito ni Motes. Dito na inilabas ni Motes ang totoo niyang nararamdaman sa kasalukuyan niyang kalagayan. Kaya pumayag na lang ang kanyang uncle na ipagpatuloy niya ang pagpasok sa laro basta kung may maramdaman umano siyang hindi maganda ay kaagad siyang mag-log out. Nakiusap naman si Nuya kay Chino na sanayin siya nito. Alam niya na dumaan sa matinding pagsasanay ang mga miyembro ng crew kaya malalakas sila. Maliban dito ay ayaw niya na ding maulit ang nangyari kanina na wala siyang nagawa para iligtas sila Cass at Hoki. Hindi naman ito naging problema kay Chino kaya kaagad din silang nagsimula. Dumating dito si Cass na may dalang pagkain para kay Nuya at makalipas lang din ang ilang minuto ay dumating din dito sila Motes at Keikon. Niyaya nila Motes si Nuya sa beach kaya nagpasya din sila Cass at Chino na sumama sa kanila. Samantala sa realidad naman ay nakabantay lang si Vincent kay Motes habang sinusuri ito ng isang nurse. Hindi niya alam na ang nurse pala na ito ay si Mount Suto na may masamang binabalak kay Motes. Kinabukasan pagkadating nila Nuya sa beach ay dito lang din nila nalaman na sumama din pala sa kanila si Hoki. Nandito din sila Hackeren para sa patuloy na pagmamatsyag nila kay Nuya. Makalipas ang ilang oras at habang magkausap sila Nuya at Motes ay may napansin siyang isang babae na parang pamilyar sa kanya. Nang tiningnan nito ni Motes ay bigla na lang din itong nawala. Nagpasya sila na maglibot-libot muna at ilang sandali lang ay dito na naalala ni Nuya na ang babae na nakita niya ay ang siyang nakita niya din dati sa malaking screen. Nakita niya ulit ito na lumalangoy kaya sinubukan niya itong habulin ngunit bigla na naman itong nawala. Habang pinag-uusapan naman nila Cass at Chino si Nuya ay biglang tumawag kay Chino si Angie. Ngunit nang sinagot niya ito ay naputol ito bigla kaya tinawagan niya ito pero hindi niya na ito makontak. Natunto na pala ni Viros ang iba nilang miyembro at abala na ito ngayon sa paghahanap sa kanya. Dahil dito ay nalaman ni Viros na kasalukuyan siyang nasa beach kaya nagpalabas ito ng disaster sa kinaroroonan nila. Nang marinig nila Nuya ang disaster alert ay nakita din nila kaagad ang disaster na isa namang Kraken at nakasunod sa Fastcraft. Dahil dito ay nagpalit sila kaagad ng kanilang blade suit at pinuntahan ng Fastcraft. Sa pagmamadali ni Nuya ay mabilis silang nakarating dito. Nang makita naman ni Keikon ang Kraken ay kaagad itong naghanap ng jet ski para puntahan si Motes at sumama na din sa kanya si Cass. Pagka-atake ni Nuya ay ginamit niya ang Winding Blood ngunit hindi ito umubra sa Kraken. Ilang sandali lang ay dumating na din dito sila Keikon at Cass. Sinubukan nila Nuya at Keikon na atakihin ang Kraken ngunit napakakunat pala nito. Dahil dito ay nagpasya na si Nuya na gamitin na ang kapangyarihan ng Explosive Witch. Nagawa niya itong mapalubog ngunit bigla itong nagpakawala ng mga missiles. Mabilis na ginamit ni Nuya ang Winding Blood para sanggain ang mga ito. Pero may isang nakalusot dito dahilan para mahulog sila ni Motes. Tinulungan niya si Motes na makawala sa Kraken ngunit siya naman ang nadakip nito. Dahil dito ay mabilis na tumalon si Cass para iligtas siya. Napanaginipan niya ang babae na nakita niya kanina at nagpakilala ito sa pangalang Gaia. Matagal na pala siyang gustong makausap nito dahil gusto nito na iligtas niya umano ang kanyang ina na hindi pa din nagigising sa realidad. Hindi niya masyadong naintindihan ang mga sinabi ni Gaia pero nawala na ito ng oras. Dahil sa sobrang pagkabahala ni Cass kay Nuya ay inilabas niya na ang totoo niyang anyo na parang isa ding disaster. Sa isang atake lang niya sa Kraken ay kaagad niya itong nailigpit. Ngunit nawala naman siya ng malay at buti na lang ay nagkamalay na si Nuya kaya kaagad siyang iniligtas nito. Nagtataka naman si Nuya kung paano natalo ang Kraken. Pagka-uwi nila ay kaagad niyang kinausap si Vincent para sabihin dito ang mga sinabi ng babae sa panaginip niya. May inilagay naman na SD card si Mount Suto sa ginagamit na headset ni Motes na naging dahilan para mawalan siya ng malay. Kaagad na dinala sa hospital ang kanyang katawan at nalaman din ito ng kanyang uncle. Tuwing hinahawakan nila ang headset ay nagre-react ito kaagad. Nang tiningnan ni Vincent ang console ni Motes ay nalaman nila na disconnected na pala ito. Dahil dito ay nagpasya na si Vincent na mag-log out para tingnan kung ano ang nangyayari sa realidad. Kaagad niyang pinuntahan ang uncle ni Motes para ipaalam dito ang kalagayan din ni Motes sa loob ng laro. Ilang sandali lang ay natuklasan na ng doktor ang nilagay na counterfeit device sa headset ni Motes. Gusto ng uncle ni Motes na tanggalin ito kaagad ngunit ayon sa doktor ay baka magkaproblema lang sila kung gagawin nila ito at posibleng magdulot ng kapahamakan kay Motes. Dahil dito ay nagpasya na ang uncle ni Motes na gawin na ang naiisip niyang paraan. Samantala sa laboratorio ni Viros ay kasalukuyan niya nang kinukuha ang mga abilidad na taglay ni Zenshion. Ilang sandali lang ay matagumpay niya na itong nakuha lahat. Kaya naisipan niya kaagad na hanapin si Nuya para ipamukha dito na wala na itong pag-asa.
Pinuntahan ng uncle ni Motes ang laboratorio ni Ito at gumagawa na pala ito ng paraan para mailigtas si Motes. Gusto sana ng uncle ni Motes na i-reset ang Gaia ngunit hindi sumang-ayon dito si Ito dahil hindi na umano nila maibabalik pa si Hera. Dumating dito si Mount Suto na anak din pala ni Ito at siya din ang nagsisilbing assistant dito ni Ito. Dito na nito ipinaalam sa kanila na siya umano ang may kagagawan sa kasalukuyang sitwasyon ni Motes. Sinabi din niya na siya din ang nagpanggap na reporter sa press conference. Sasampalin na sana siya ng uncle ni Motes ngunit naunahan ito ni Ito. Dito niya na sinabi kay Ito na kaya ginagawa niya ang mga ito ay dahil ayaw niya nang maghirap pa ito dahil lang sa Gaia. Habang binabantayan naman ni Nuya si Motes ay nagpakita dito si Gaia. Pinahawakan nito kay Nuya si Motes kaya napunta siya sa amusement park at nakita niya din dito si Motes. Sa pag-iimbestiga naman ni Vincent sa nangyari 10 taon na ang nakakaraan ay nalaman niya kung sino-sino ang mga biktima sa trahedyang ito. Dahil dito ay nagulat siya nang makita na kabilang pala talaga si Nuya sa mga biktima. Nang makita nila Nuya ang nooy bata pang si Motes ay dito na nila nalaman na napunta sila sa nakaraan. Nalaman din nila na magkakilala pala sila nung mga bata pa sila. Biglang narinig ni Nuya ang boses ni Gaia na sinasabing ang mga nakikita umano nila ay ang mga alaala nilang dalawa ni Motes na nakalimutan nila. Ilang sandali lang ay nakita na nila dito si Gaia na nagtatago. Pero makalipas lang ang ilang minuto at habang naghahanap silang lahat ng Cloverleaf ay napansin na siya ni Hera. Sa gulat niya ay mabilis siyang tumakbo at napahinto lang nang makahanap na ng Cloverleaf ang ama ni Motes. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito ay bigla na lang siyang sumigaw na nagdahilan sa pagbabago ng paligid. Kaagad na nag-log out si Ito para tingnan ang sitwasyon ng system. Nang niyakap ni Hera si Gaia ay dito lang ito tumigil sa pag-iyak dahil kinikilala pala nitong ina si Hera. Nang susubukan na sana ni Nuya na lapitan ang kanyang ina ay muling nagwala si Gaia na nagdahilan para makulong sila ni Hera at inatake si Nuya. Kaya habang sinusubukan ni Ito na ayusin ang system ay sinabihan niya na lang ang lahat na mag-log out na. Naunang nakapag-log out ang ina ni Motes at sumunod si Motes. Ngunit nang susubukan na sana ng ama ni Motes na iligtas sila Nuya at Hera ay unti-unti na din siyang naglalaho. Dahil naman sa pagguho ng pasilidad ay isinakripisyo ng ina ni Motes ang kanyang sarili para maprotektahan si Motes. At dahil din dito kaya nadaganan ng kapsula na kinalalagyan ni Nuya. Dito na nagising sila Nuya at Motes kaya labis itong ikinatuwa nila Cass. Ngunit bigla namang naramdaman ni Chino ang presensya ni V-Rose. Nang makita nila ito sa labas ay kaagad na naghanda si Nuya para labanan ito. Bigla namang tumawag sa uncle ni Motes ang nurse para ipaalam sa kanya na nagkamalay na si Motes. Pero bumalik din ito kaagad sa loob ng laro at nagtaka naman si Mount Suto kung paano ito nangyari. Tinawagan din ni Keikon si Vincent para ipaalam ang kalagayan ni Motes at ang tungkol kay V-Rose. Pagkalabas ni Chino ay kaagad nitong inatake si V-Rose ngunit madali lang siyang natalo nito. Katapos ay sinunod na nitong inatake si Nuya at dito na sila naglaban. Ginamit ni Nuya ang kapangyarihan ng Explosive Witch pero hindi ito umubra kay V-Rose. Pagkaganti ni V-Rose ay nadakip nito si Nuya kaya nagpa siya na si Cass na puntahan si Nuya. Nagawa pa siyang mapigilan ni Motes at pagkalabas din ni Keikon ay sabay nilang sinugod si V-Rose. Ngunit napansin din sila kaagad ni V-Rose kaya kinulong sila nito gamit ang abilidad na nakuha nito mula kay Zenshion. Dito na sinangga ni Cass ang atake ni V-Rose kay Nuya kaya nakawala si Nuya. Katapos ay nag-transform siya sa anyo niya na parang isang disaster at habang sinasangga ang atake ni V-Rose ay pinapagaling niya din ang pinsala na natamo ni Nuya. Kaya dito na napagtanto ni V-Rose na sinadyang ilikha si Cass para sa misyon na protektahan si Nuya at ito din pala ang rason bakit palagi itong nakadikit kay Nuya. Nang tuluyan ng gumaling si Nuya ay naglaho na din si Cass. Nagpatuloy ang labanan nila Nuya at V-Rose hanggang sa muling gamitin ni Nuya ang kapangyarihan ng Explosive Witch kaya nakawala na sila Motes. Pero naging sanhi din ito para magdulot ng malaking pinsala sa Gaia at nagpakita na muli ang pinagkulungan ni Hera. Bigla namang napunta si Nuya sa isang dimensyon at nagpakita sa kanya dito si Gaia. Ipinakita nito sa kanya ang pinagkulungan kay Hera at muling nakiusap sa kanya na iligtas si Hera dahil wala na umano itong magagawa sa mundong ito. Ayon dito na kaya niya nagawa ang lahat na iyon ay dahil kinikilala niyang ina si Hera ngunit ngayon ay gusto niya na makabalik na ito sa realidad. Humingi din ito ng tawad sa pagtatangka nito na agawin kay Nuya ang kanyang ina. Nang maglaho na ito ay napagtanto na ni Nuya kung nasaang lugar siya. Kaya makalipas lang ang ilang sandali ay biglang tumunog ang laruan ni Hoki at nagulat ito nang makita si Nuya dito. Tinulungan niya ito na makalabas ngunit bigla ding lumabas mula dito si V-Rose.
Pagka-atake nito sa kanila ay ginantihan din ito kaagad ni Keikon. Bagamat napuruhan niya ito ay hindi niya inaasahan na makaka-atake ito. Nagsisimula na pala itong lumikha ng mga clone mula sa parte ng katawan nito. Sinugod ito ni Nuya para mabigyan ng pagkakataon si Motes na mailayo si Keikon. Bigla namang tumawag kay Motes ang kanyang uncle para sabihan siya na mag-log out na dahil nagkakaproblema na ang system. Ngunit hindi niya ito sinunod dahil ayaw niyang iwan lang dito si Nuya. Kinausap ni Vincent ang uncle ni Motes para magpasama dito papunta kay Ger ito dahil meron umano siyang importante na sasabihin dito. Pagkadating nila dito ay ipinaalam ni Vincent kay Ger ito na nagpakita na umano muli si Hera sa loob ng laro. Kaya kailangan na makontrol muli ang Gaia para mabigyan ng oras si Nuya na mailigtas si Hera. Nagawa ni Viros na masira ang sandata ni Nuya kaya umatake na din si Chinno. Gamit ang sandata ni Keikon ay napuruhan naman ni Nuya si Viros ngunit mabilis lang din itong nag-regenerate. Mas lalo lang dumadami ang mga ito sa bawat atake na ginagawa nila. Nang susubukan na sana ni Nuya na iligtas ang kanyang ina ay nagawa naman ni Viros na maikulong siya. Sa patuloy naman na pag-aayos nila Ger ito ng Gaia ay tumulong na din sa kanila si Mount Suto. Habang nilalabanan nila Motes ang mga clone ay dumating na din dito si Vincent. Nang makawala ang mga clone sa atake ni Vincent ay inatake naman sila ni Xiao Hon. Nandito na din pala ang mga miyembro ng Saber para tulungan sila. Kaya habang nilalabanan ni Nuya si Viros ay sinamantala ni Motes ang pagkakataon para lapitan si Hera. Nagawa ni Viros na mabali ang sandata na gamit ni Nuya ngunit hindi inaasahan ni Viros na gagamitin ito ni Nuya para punteriyahin ang core niya. Dahil dito ay madali na lang nabiyak ni Motes ang pinagkukulungan ni Hera at naglaho na din si Viros pati ang mga clone nito. Matagumpay na nailigtas nila Nuya si Hera maging ang buong World of Super Sandbox kaya nakabalik din si Cass. Dito na nagtatapos ang huling episode ng World of Super Sandbox Being the Reality. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood.